Good Helios Day sa inyo. Tingnan nyo naman ang ating view. Pambihira naman. Oh, ito ang ating i-installan. Tingnan nyo naman mga ma'am sir. Ang lugar na array. Ayan, dalawa sila actually, dalawang project to. 1 and 2. Nalagyan ng tig 5 kilowatt. Ay, tapos gigising ka ng umaga. Ito makikita mo. Oh, tapos gusto mo ng talaba? Ay, tara, halika, pupulot-pulot tayo dyan. Kakatok-katokin lang natin ng konti. Tayo may talaba na. Ayan. O sige mga ma'am sir, tayo po ay mag-stay tuned para dito sa ating vlog dito sa Lucena. Maraming salamat po. Stay tuned, bye. Ayan, dahil walang kuryente rito, ito muna magsisilbing kuryente namin, ang baterya at inverter. So, sa ganitong oras, dumating kami alas 10. Ayan, dito ito ang aming paglalagyan. Marami na rin kami na-accomplish. Hindi lang kita rito. Ewan ko makikita kung tinaas ko to. So, mamaya after lunch ay unahin muna namin ng linya dahil sobrang init dito talaga, promise. Pagka init-init talaga, hindi biro ang init. Kaya mamaya medyo pa hapon na namin ikakabit ang mga panel. Unahin muna namin yung mga linya para maka-integrate sa kanilang household electrical system. Okay? Stay tuned lang tayo. Bye! What a great view! Yan. Malapit na mag-sunset dito sa ni-installan natin ng 5 kilowatt. Ayan ang kanyang bahay. Oh. Okay. Medyo madumi lang tingnan kasi nagawa kami. Ayun yung mga bantay. Yan. Tingnan nyo naman. Ay, ay, ay. Ang ganda talaga ng setup nila. May motif, oh. Santorini ang kanilang motif. Yan. Tapos, ito na. Na-integrate na namin sa kanilang electrical system. Sa MTS nila, yung output ng ating solar power system. So, silipin natin yung kanilang electrical room. Sa susunod na magiging electrical room. By the way, yun nga pala yung aming grounding. Katabi ng mga halaman. Chururut! Ayan. Dito nanggaling ang mga solar panel. Ayan. Dumaan. Sabihin niya. Ayan. At sa ngayon ay wala kaming kuryente. Kaya naman umaasa kami sa kapangyarihan ng baterya. Dahil yun ang nagbibigay sa amin ng kuryente sa ngayon. Nagbibigay ng 230 volts sa amin sa ngayon. Para kami ay makapag-sulda. Yan ang aming extension. So, binigyan na kami ng heads up ng client na walang kuryente talaga sa area na ito. Kaya naman ay kami ay sinigurado namin full charge ang mga battery para kahit paano ay makapagsulda kami kahit walang kuryente rito, at sa battery kami magko-convert ng 230 volts AC para mapagana namin yung mga kinakailangan namin, like pag-charge ng mga barena, pagsulda, pag-charge ng ilaw, cellphone, ganun. So ayun, although may genset naman sila, pero at least mas tipid kapag sa battery tayo nagkuha ng power. Yan. Ayan. Ito, umakyat ako
sinilip ko ang pinaglatagan ng mga solar panels. Ayan sila. So ito lang muna aming DIY nakahagdanan para lang pang abutan. Ayan. So ganda ng sunset. Oh, ayan siya. So anong oras na ngayon? Ano na, 5:30. Yan, dapit hapon na kung tutuusin. Ito ay 10 panels, pero 5 and 5 yan. Bale 5S 2P. Nakaparallel po ito. Yan, dahil ang VOC ng bawat isang panel ay 51.7 at hindi naman makakapag-accept ang inverter natin ng above 500 VOC. Kaya kailangan silang basagin into two different strings. At pasok naman ang kanilang ISC and IMP sa maximum input current ng ating inverter. Kaya naman pasok ang 2P. Pero hindi na kami pwede mag 3P. Hanggang 2P na lang. Ayan. Alright. Ganda ng pagkakalatag. Stay tuned. Bye! Ayan, tapos na kami para sa 5 kilowatt installation ngayon. Kinuha lang namin siya. Nagsimula kami kanina ng almost 11. So baka mga 10:30 yata kami nag-start or 10:40. So kinuha lang namin siya ng mga 8 hours. Ganun. So ayan. So napaka-simple na setup lang. 5 kilowatt. Naka-magnetic ATS. Kaya nakasama siya sa distribution box. Malinis tingnan. And then, ayan, i-energize na natin. So ngayon ay pure solar at battery lang. Well, sa oras ngayon wala na solar, kaya battery lang ang magsusupply sa amin ng power ngayon. Dahil wala talagang power dito at meron pa kami 5 kilowatt installation tomorrow. At para lang makakain kami ay kailangan namin ng power from battery para makapagsaing sa aming rice cooker. So ayan, okay, ating i-energize na. Sa ngayon ay up and running na ang connection ng PV at battery. So, i-energize na namin ang solar output at ang ATS. So, ngayon ay naka-manual ang ATS, aking i-auto. And the moment na i-on ko to, tatakbo muna ng konting delay ang ating OUVC. And then, mag-automatic na siya. In 3, 2, 1. Okay. Yun. So ayan, ay may power na po tayo. Okay, punta lang po tayo sa mains ng ating client. Actually, dito main. MTS pala niya, sorry. At ang genset, ito naman ang kanyang supposed to be ay grid, pero nilipat na niya for solar system. So ayan, binuksan lang muna namin siya. At may issue dito sa kanilang MTS. Parang ano na siya, baliko na. Hindi niya na-serve ang purpose niya actually. Hindi siya tumatama ng maayos. Ayusin na namin yan tomorrow. Pero ang mahalaga ay may power na sila. Ito ang kanilang genset. Ito naman ang kanilang solar/grid. Halimbawa kung sila ay magkapakabit na ng grid. Dito kasi ay wala pa silang grid talaga. So, yay! Congratulations! Sa ganitong oras ay may ilaw na sila. Woo! Yay! Okay, so yan ay pure battery lang. So tinitipid namin yan just in case na kailanganin pa namin yan mamaya maliban sa pagluto, pagsaing sa rice cooker. Okay, so bye-bye. Stay tuned ulit sa aming next installation for tomorrow. Thank you. So ayan, nagsimula na naman ang bakbaka namin ngayon sa trabaho. Ayan, nagpuputol-putol na kami ng tubular dahil yung taas na yon ay lalagyan namin ng frame dahil open na ano siya, open na roofing siya. So ngayon, dahil wala din namang kuryente rito, buti na lang na setup na namin ang naunang 5 kilowatt system. Kaya silipin natin dito. Sila ay kasalukuyan na nag-welding. Ay, kainam talaga na may solar. Dahil kahit walang supply ng Meralco or grid, ay tuloy-tuloy ang kanilang pagkatrabaho. Ayan, welding, tuloy-tuloy siya. 2.2 kilowatt. Yan, off-grid welding na libre. Okay, ang katunayan yan, mga ma'am, sir. Meron silang genset, however, hindi siya naging reliable masyado sa ngayon dahil hindi siya gumagana. Okay? So, for some reason, itong genset nila ay hindi mapa-start. Check naman namin ng battery, okay naman. So,
yan, ay ayaw na rin namin masyadong galawin dahil hindi naman ito sa amin. So, buti na lang talaga, malaking tulong dahil na-setup na namin ang solar doon. Kaya naman, ay silipin na natin ang ginagawa dito. Kaya tayo. O diba, ang gara, parang Santorini talaga eh. Yan. Boom. Ay, kapogi, sino ba yun? Ito ang mangyayari sa kanila. Yan. Dito ngayon ang mga solar panel. Diba? Ito ngayon ang paglalatagan ng mga panel. And then medyo paslant siya para dumulas ang tubig. 5 ang arrangement ng mga solar panels dito. Ay, Diyos ko, napakainit. Napakainit. At ayun ang view. Pakaganda. Yun, no? Yan. Nakakasa na po ang ating mga railings. Actually, hindi pa lahat pero malapit na matapos. Ito na lang. Okay? And then lalagay na rin namin ang aming splice kit. Okay? So, maraming pwedeng magtanong or maraming pwedeng magsabi na pwede nang walang splice kit. Kasi ito naman ay hindi naman nakalakabit sa bubong. Pero amin pa rin lalagyan dahil sa vibration ng lakas ng hangin, pwedeng magsagitsit or pwedeng ingayan yung mga dugtungan na ganyan pag yan ay hindi properly connected, pag hindi yan properly nakasplice. And then ayan, sinisigurado rin po namin na ang mga metal framing na ginawa namin ay naka-primer para sigurado na hindi basta-basta kakalawangin. Ayan. So, napakatibay po nito. Yan. Kapag kainalog mong ganyan, ito. Napakatibay. Yan po ay naka-welding. Kasi ang original plan ng client ay gusto niya magkaroon ng second floor dito, pero dahil sa hirap ng walang kuryente talaga dito, lalo na't walang stable kuryente at magastos kapag nag-genset sila araw-araw, ay napagdesisyonan nila na itong pagpapa second floor dito ay tsaka na lang muna. Ang mahalaga sa kanila ay magkakuryente. At gawa ng ito ng mga metal framing na ito ay movable naman. At ang buong setup ay movable. So after nila magawan ito ng second floor, pwede pa rin naman ilipat ito lahat, no? Yan, tapos meron silang magandang view dito, oh. Agoy! Yan. So yan, malapit na kami matapos dito. Time check. Magti 3 o'clock na. Panels na lang ang kulang talaga. Panels na lang. Ang totoo niyan ay nakakadkad na nga ang mga wiring nito. Doon sa control panel namin, nakaabang na. Series and parallel na lang ang kulang. Ayun, no? Naka-ready na. Nakaabang na. Sana matapos na talaga. Thank you. Stay tuned.
Ayan nga po mga ma'am sir, kasama po natin ngayon si Architect Maru. Yan, siya po ang naging client namin para sa installation ng dalawang 5 kilowatt hybrid solar power system. So meron lang kaming ilang katanungan kay Architect. Number 1, Architect, paano niyo po ba kami nakilala as your contractor for solar power system? Bale yung company, nakita namin nung client ko sa Facebook page. Then, ayun, through Facebook, nagkaroon ng interaction, nakausap ng client ko yung page nyo. And from there, ayun, nagpagawa kami ng quotation and nakita namin maganda yung products nyo and yung prices nyo. Yes, sir. And then, from there, ayun, na pa-approve ko yung client ko na kunin yung inyong Syempre sir, as an architect, kumbaga, very familiar kayo sa technicalities ng mga specs na na pinropose namin. And then from your end, nag-approve naman din kayo as architect of the structure. So yun, kagandahan. And then number 2 sir, ano po ba ang masasabi ninyo sa naging installation po namin? Gaano po katagal inabot para sa inyo sir? Well, regarding the installation, so far the best kasi ang bilis eh. Hindi ko na-expect na yung dalawang system na 5 kilowatts may install lang ng 1 day per 5 kilowatts. Yes, sir. And then malinis yung pagkakagawa eh. So far wala akong masabi and approved naman sa akin. Ayos, thank you. And last question naman sir is, bakit kayo nag-resort sa solar? Sa idea ng solar power system? Yung solar kasi fan ako ng green architecture. Yes, sir. So yung solar is renewable energy and marami kasing limitations lalo dito sa project ko. Walang grid line, walang water line. So pasok na pasok talaga yung solar para dito sa project. And yun nga, since renewable siya, so free siya, and may enjoy siya, good investment siya para dito sa project. Nice. So yun lang sir, may mga katanungan. Maraming salamat sir sa pagtitiwala niyo po sa amin. At saka syempre, nakita nyo rin naman yung ating turnover at saka energizing. At wala tayong naging problema. Yes. Maraming salamat din sa inyo mga viewers. Patuloy na po tayo mag stay tuned and subscribe po sa channel natin. Bye bye po, maraming salamat. Thank you.